Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 51, may nangyari kay Roxanne. Napatigil si Cyrus nang makita niya ang lalaki sa apartment ni Roxanne. Bigla niyang naalala na ngayon nga pala nakipagkita si Roxanne doon sa nagnakaw ng account niya, so ibig sabihin, ang lalaking ito ang hacker. Kung tutuusin, average lang ang hitsura ng lalaki pero dahil sa pananamit niya, nagmukha siyang mas pogi. Givenchy t-shirt ang suot niyang pang-itaas at may Hermes belt sa kanyang baywang. Hindi lang alam ni Cyrus kung anong brand ang suot niyang pantalon at sapatos pero sigurado siya na mamahalin din ito. As for Cyrus, ang suot niyang damit ngayon ay bili pa ni Faye sa ukay-ukay ilang taon na ang nakakaraan. Dahil paulit-ulit niya itong sinusuot, unat na ang kwelyo nito at malapit ng matastas kung ikukumpara silang dalawa, napakalaki ng agwat nila. Kahit bulag malalaman agad kung sino ba sa kanila ang mayaman at ang totoong the past is over. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus bago niya kinuha ang cellphone niya. Paimpal niyang kukunan ito ng litrato para mapaimbestigahan niya kay Tom ang pagkakakilanlan nito. Pero nang ilalabas niya pa lang ang cellphone niya, biglang lumingon si Roxanne sa nakauwang na pinto. Para hindi makita ng dalaga ang gagawin niya, wala siyang choice kundi itago ulit ang cellphone niya. "Oh, nakauwi ka na." Masayang bati sa kanya ni Roxanne. Oo. Tumango lang ng bahagya si Cyrus at hindi na nagsalita pa. Nagulat ang lalaki nang makita niya si Cyrus. Pagkatapos ay tumayo siya at nakangiting tinanong si Roxanne. "Roxy, friend mo?" Oo. Siya si Cyrus, yung nakwento ko sa'yo kanina. Kaibigan ko siya at kapitbahay." Nakangiting tugon ni Roxanne pagkatapos ay nilapitan niya si Cyrus at sinabi sa kanya, "Cyrus, siya. Yung sinasabi ko sa'yo dati, si the past is over. Nag-dinner kami kanina at hinatid niya lang ako." Siguradong sigurado na si Cyrus na ang lalaking ito nga talaga ang nanghack ng account niya. At mukhang hindi alam ng binata na si Cyrus talaga. Ang totoong the past is over, nakangiti na inabot ng lalaki ang kamay niya para makipagkamay at magiliw na sinabi, "Nice to meet you." Tiningnan lang ni Cyrus ang nakaunat na kamay ng binata at hindi ito pinansin. Sa halip, nilingon niya si Roxanne at sinabi sa kanya, "May gagawin pa ako kaya aalis na ako." Pagkasabi niya nito ay pumasok na siya sa kwarto niya. Malamang hindi niya papansinin ang nagnakaw ng account at identity niya para manlinlang ng ibang tao. Ang plano niya ngayon ay hintayin makaalis ang lalaki para matanong niya ang pangalan nito kay Roxanne. Pagkatapos ay uutusan niya si Tom na mag-imbestiga sa pamamagitan ng pangalang ito. Ayon sa kakayahan ni Tom, napakadali lang sa kanya para maibalik ang account ni Cyrus. Hindi na niya inisip pa kung ano ang mararamdaman ni Roxanne kapag nalaman niya na naloko siya kasi ipinaliwanag niya naman na sa kanya ang totoo, pero hindi siya naniwala. Hindi na siya mag-aaksaya pa ng laway magpaliwanag ulit. Nang makapasok na si Cyrus sa kwarto niya, may pagkayamot na sumilay sa mga mata ng lalaki. Pati si Roxanne ay nahiya dahil sa inasal ni Cyrus. Nauutal-yutal siyang nagpaliwanag sa kasama, "Joshua, pagpasensyahan mo na yon, ha? Ganun lang talaga ang ugali niya." Agad nang umiti si Joshua na para bang wala lang sa kanya ang nangyari at pabuulong na sinabi, "Roxy, may gusto ba sa'yo yung si Cyrus?" Napakunot ang noo ng dalaga. "Oo, baka hindi niya nagustuhan na sinama mo ako dito kaya ganun na lang ang inasal niya sa akin." Nakangiting sagot naman ng binata. "Huwag ka nga, magkaibigan lang kami no. Paano niya naman ako magugustuhan? Even if may gusto nga talaga sa akin, I don't think." Hindi na tinapos ng dalaga ang sinasabi niya pero napakalinaw naman ang meaning nito. Sinasabi niya na hindi niya magugustuhan pabalik si Cyrus. Hindi magugustuhan ni Roxanne si Cyrus hindi dahil sa mahirap lang siya. On the contrary, napakaganda ng tingin niya sa binata dahil mabait naman ito at may kagwapuhan kahit na may kahirapan siya. Pero dahil hindi naman siya mukhang pera na babae, hindi problema sa kanya iyon. Dahil na rin sa maganda niyang impression sa binata kaya nagkusa siyang imbitahan itong makitira sa kanya. Pero dahil sa nangyari kan-apan at ngayon feeling ng dalaga na napakakitid ng utak ni Cyrus. Para sa kanya kaya ganoon na lang ang inasal ng binata ay dahil nainggit siya kay Joshua at dahil gwapo ito at mayaman. It's because of this that her good feelings about him plummeted to negative points. Let alone liking him, baka nga hindi niya na matiis makipag-usap sa binata sa susunod. "Ano yun?" Nakangiting udyok ni Joshua. Wala." Iyan na lang ang naisagot ng dalaga bago niya isinara ang pinto at umupo ulit sa sofa. Nagpatuloy sila sa masigasig na pagkukwentuhan na para bang walang nangyari. Sa sandaling ito, halos wala ng favorable impression si Roxanne para kay Cyrus pero ang kay Joshua ay pataas ng pataas.
Dahil para sa kanya, si Joshua ay isang maginoo, matikas, at magalang na lalaki. Walang-wala talaga si Cyrus kung ikukumpara sa kanya. Sa kabilang banda, pagbalik ni Cyrus sa kwarto niya, agad niyang nilabas ang cellphone niya para tawagan ang customer service ng SF Live. Susubukan niya ulit na i-recover ang account niya. Ngunit sa kasamaang palad, nang irehistro niya ang account niya noon, hindi niya nilagay ang number at email niya. Ang malalapat na verify na ng lalaking iyon ang account gamit ang sarili nitong number kaya malabo na talaga na ma-recover niya pa ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumuko na siya. Maghihintay na lang siyang makaalis ang lalaking iyon. Para matanong niya na kay Roxanne ang pangalan nito. Tapos si Tom na ang baalang mag-imbestiga. Sa isang kisap mata, mahigit 10 minuto na ang lumipas. Si Cyrus na tahimik na nakahiga at naghihintay ay nagsimula ng antukin. Bang! Sa sandaling ito, may isang malakas na ingay ang biglang umalangaw-ngaw sa pasilyo. Nasinundan ng tili ni Roxanne nang marinig ni Cyrus ang hiyaw ng dalaga, agad siyang bumalikwas mula sa pagkakahiga. ****T may nangyari kay Roxanne. Nag-aalalang sigaw niya sa sarili niya at dali-dali na nagsuot ng tsinelas at lumabas ng kwarto. Sa isip niya, baka pinipilit ng lalaking iyon ang sarili niya kay Roxanne. Kabanata 52, Hindi mo ba ako kilala? Nang marinig ni Cyrus ang sigaw ni Roxanne, dali-dali siyang lumabas ng kwarto niya papunta sa apartment ng dalaga. Paglabas niya pa lang ay nakita niya na agad na bukas ang pinto ng apartment kaya pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit, pumasok na siya ng diretso. Pero napatigil siya bigla nang makita niya kung ano ang nangyayari sa loob. Nalaman niya na hindi pala ang inisip niya ang nangyayari kundi dahil may 5 kalalakihan ang bigla na lang pumasok sa apartment ni Roxanne. Sino kayo? Bakit bigla na lang kayong pumasok dito? Kalmado na tanong ni Roxanne sa mga kalalakihan. Ikaw ba si Roxanne Cruz? Tanong ng leader ng grupo. Nilapitan niya ang dalaga at may pagkamanyak na pinasadahan siya ng tingin. Oo, ako nga, tumanggo ng bahagya si Roxanne. Glenn ko nga ang hinahanap namin. Umisi ang lalaki at mas lalo pang lumapit sa dalaga. Dahil dito, napaatras si Roxanne at kinakabahang nagtago sa likod ni Joshua. Natatakot din si Joshua sa mga lalaking ito pero dahil gusto niyang magpakitang gilas sa magandang dalaga at nilakasan niya ang loob niya at kinumpronta ang mga lalaki, sino ba kayo, ha? Bakit bigla na lang kayong pumasok dito? Tangina, anong pake mo? May kinalaman ka ba dito? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang manggialam dito kung ayaw mong magripuhan sa tagiliran, naintindihan. Umubanta ng lalaki kay Joshua. Umalis na kayo dito kung ayaw niyong. Tumawag ako ng pulis. Nauutal-utal na sigaw naman ni Jasnoa. Pak! Nang narinig ng lalaki ang sagot ng binata, nilapitan niya ito at sinampal gamit ang likod ng kanyang kamay. Pagkatapos ay pinandilatan niya ito at minura, "Andiyan na ka, Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako, panipi." Natamba si Joshua sa lakas ng sampal ng lalaki. Hindi siya agad nakatayo nang makita niya ang dugong dumadaloy mula sa kanyang ilong papunta sa sahig. Si Cyrus naman na nakatayo sa pintuan at pinapanood ang mga pangyayaring ito ay imbes na kawan ang kinahinatnan ng binata ay nakaramdam ng tuwa. Para sa kanya pareho lang na masasamang tao ang mga lalaki pati na rin ang binata. Oh my God, Joshua, are you okay? Gulat na hiyaw ni Roxanne at maluhaluhang nilapitan si Joshua. Dahil sa sigaw na ito ng dalaga, sa wakas ay nalaman na rin ni Cyrus ang pangalan ng lalaki, Joshua. Okay lang ako. Pinunasan ni Joshua ang dugo sa kanyang ilong at pinilit na tumayo. Nang makatayo na siya ay sinigawan niya ang lalaking sumampal sa kanya, ang lakas ng loob mong saktan ako, Hindi mo ba ako kilala, ha? Sisiguraduhin kong magsisisi ka. Sino ka ba? Nakangising sagot naman ng lalaki. Ako si The Past is Over. Maghintay lang kayo, lintik lang ang walang ganti. Sigaw ni Joshua pagkatapos ay nilabas niya ang cellphone niya na para bang may tatawagan. Napatigil ang lalaki nang marinig niya ang sagot ng binata. Tumingon siya sa mga kasamahan niya at tinanong sila, kilala niyo? Hindi rin, Sunod-sunod na umiling ang mga kasama niya. Napanganga na lang si Joshua nang marinig niya ang mga sagot nila. Ang totoo niyan, wala talaga siyang matatawagan para tumulong sa kanya kasi hindi naman talaga siya ang totoong The Past is Over. Sinabi niya lang iyon para matakot sila sa kanya. Ang hindi niya lang inaasahan ay hindi pala nila kilala si The Past is Over. May naalala ako, boss. Itong mga nakaraang araw, may rich kid sa live ni Roxanne na palaging kumakalaban sa boss natin. Parang The Past is Over ata ang gamit na username nun. Sa sandaling ito, biglang naalala ng isang lalaki na may blonde na buhok ang pagkakakilanlan ni The Past is Over kaya mabilis niyang nilapitan ang boss nila at binulungan ito.
Napangisi ang leader nila at lumapit kay Joshua at mahinang sinabi sa kanya na ako pala yung palaging kumakalaban kay Boss Cabral, ha? Boss Cabral. Nanlaki ang mga mata ni Roxanne dahil sa gulat. Na-realize niya na kung ano ang nangyayari ngayon. Ang grupong ito ay pinadala nung Prince Cabral na iyon. Oo, ako nga. Kilala mo naman ako siguro di ba? Pinapayuhan ko na kayo. Umalis na kayo dito ngayon din kung ayaw niyong magsisi. Mayabang na sigaw ni Joshua dahil akala niya ay matatakot na sa kanya ang mga lalaki. Kay, magsisisi kami. Umisi ang leader ng grupo at pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi, saktong-sakto kasi pinapahanap ka din sa amin ni boss. Dahil nagkusa kang magpakita sa amin, tuturuan ka na lang din namin ng leksyon ngayon. Napatulala si Joshua dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi niya inaasahan na imbes matakot sila sa pagkakakilanlan ni The Past Is Over ay mas lalo pa silang yamabang. Labis-labis na ang pagsisisi niya ngayon. Kung alam niya lang hindi niya na sana sinabi na siya si The Past Is Over. Ngayon, imbes na tumakbo sila sa takot ay mas lalo pa silang nagalit. Natatawa na lang si Cyrus habang nanunood sa may pintuan, napapailing dahil sa katangahan ni Joshua. Hindi niya ba alam na mortal na magkaaway sina Prince Cabral at The Past Is Over? Dahil hindi siya nag-iisip, lagot siya ngayon. Mga tol, sugurin na yan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang lalaki. Bang! Agad na pinatibyutan ng apat na mga kalalakihan si Joshua at pinagsisipa ito sa ulo at katawan. Si Roxanne naman ay gusto silang pigilan pero hindi niya ito magawa dahil malalakas at marami sila. May lalaking tumulak sa kanya kaya napaupo siya sa sahig. Bang bang bang! Patuloy lang ang mga lalaki sa pagsipa kay Joshua. Hindi siguro naisip ni Joshua na ganito ang mangyayari sa kanya bago pa man niya makuha ang babaeng gusto niya ay mabubugbog muna siya para kay Cyrus. Stop, hindi ba ako lang naman ang pakay nyo, huwag niyong saktan ang kaibigan ko. Sigaw ni Roxanne habang pinipilit na pigilan ang mga lalaki. Pero parang wala lang narinig ang mga lalaki. Patuloy pa rin sila sa ginagawa nilang pambubugbog. Nakakaawa na ang hitsura ni Joshua ngayon. Kung hindi lang dahil hindi siya makahanap ng pagkakataon na makapagsalita, kanina niya pa sana sinabi ang totoo. Ngayon ay puno na ng dugo ang bibig niya at nanghihina na rin siya kaya mas lalo pa siyang hindi makapagsalita. Si Cyrus naman ay nakatayo pa rin sa pintuan. Malamig na pinapanood ang nangyayari. Wala siyang balak na tulungan ang binata. Napansin na ni Roxanne si Cyrus kaya agad niya itong sinigawan, bakit nakatayo ka lang dyan? Tumulong ka dito, tulong. Napasmirk si Cyrus. Kabanata 53, what's with you? Cyrus, friends naman tayo, di ba? Please. Nagmamakaawa ako sa'yo, tulungan mo si Joshua. Naiyak na sigaw ni Roxanne kay Cyrus. Sa oras na ito, ang binata lang ang makakatulong sa kanilang dalawa kaya umaasa talaga siya na tutulungan niya sila. Anong gusto mong gawin ko? Ang dami nila, hindi ko sila kayang talunin lahat. Agad na pinanghinaan ng loob si Roxanne dahil sa naging sagot na ito ng binata. Para kay Cyrus, hindi mabuting tao si Joshua dahil sa ginawa niya kaya sakto lang ang pagkakataon na ito para turuan siya ng leksyon. At saka, ang ipinunta niya dito ay si Roxanne. Dahil wala namang masamang nangyari sa dalaga, natural lang na hindi siya kikilos. Nag-text na in siya kay Tom ngayon lang kaya sigurado na ang mga tauhan niya ay nasa baba na ng building. Kung sakaling may mangyari man talaga, mamaya mabilis lang makakakyat ang mga tauhan ni Tom para tumulong. Pero syempre, iyon ay kung may mangyari lang na masama kay Roxanne. Cyrus, ew. Nakangangaat ng lalaki ang mga mata sa gulat ng titigan ni Roxanne si Cyrus. Hindi niya lubos akalain na ganitong uri ng tao pala ang binata. Nanginginig na napasigaw siya, kung hindi ka naman pala nandito para tumulong, anong ginagawa mo dito? Nandito ka lang ba para manood? Yes. Bahagyang tumango si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy, hindi ba't siya si The Past Is Over? Mayaman siya diba? So, I don't think kailangan niya ng tulong ko. Sinabi ito ni Cyrus para ipaalala kay Roxanne na kung talagang ang totoo ang sinasabi ni Joshua, dapat kanina pa lang ay nasolusyonan na niya ang problemang ito. Pero dahil wala man lang siyang tinatawagan kahit na ganito na ang kalagayan niya, ibig sabihin lang noon ay nagpapanggap nga lang talaga siya. Pero hindi sumagi sa isip ni Roxanne ang gustong iparating ni Cyrus. Ang nasa isip niya lang ngayon ay totoo nga talaga na nagseselos si Cyrus kay Joshua kaya ayaw niyang tumulong. Nakaka-disappoint ka. Ganito na nga ang nangyayari kay Joshua, imbes na tulungan mo siya, nang insulto ka pa. Hindi ko talaga ini-expect na ganitong tao ka, she shouted distressed. Hindi naman nagsalita si Cyrus. Don't think na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo ngayon, Cyrus. You like me so you can't bear to see me with someone else, right? Naiinggit ka kasi mas better si Joshua kesa sayo, hindi ba? I'm telling you.
Cyrus, kahit na ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi kita magugustuhan. Isa kang napakalaking duwag. Patuloy na sigaw ng dalaga nang hindi sumagot ang binata. Parang sinaksak naman sa puso si Cyrus nang marinig niya ang mga sinabi ng babae. May bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata pero hindi pa rin siya nagsalita at hindi pa rin gumalaw para tulungan si Joshua. Duwag. Duwag ka. Mas lalo pang bumuhos ang mga luha ni Roxanne. Nang patuloy pa ring nananahimik ang binata. May isang kakaibang ideya naman ang sumagi sa isipan ni Cyrus nang makita niya ang labis-labis na pag-aalala ni Roxanne. Hindi niya alam kung nag-aalala ba ang dalaga para kay Joshua o dahil akala niya si Joshua ay si the past is over. In other words, hindi niya alam kung ang gusto ba ni Roxanne ay ang charismatic na si Joshua o si the past is over. O siya, sige, pwede na kayong tumigil. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang leader ng mga kalalakihan. Agad naman na itinigil ng 4 na lalaki ang ginagawa nila pagkarinig nila ng utos ng leader nila. Joshua, okay ka lang. Mabilis na nilapitan ni Roxanne ang binata at naiiyak na kinamusta ito. Nakaramdam naman ng hindi maipaliwanag na emosyon si Cyrus habang pinapanood ang pag-aalala ng dalaga sa lalaki. Roxy, huwag kang mag-alala, o okay lang ako. Nanghihinang sagot ni Joshua pagkatapos niyang panasan ang dugo sa kanyang mukha. Paano ka magiging okay? Take you to the hospital now. Tinulungan ng dalaga makatayo ang binata at nagmamadaling naglakad palabas. Sandali, sa oras na ito, biglang sumigaw ang leader. Binugbog niyo na si Joshua, ano pa ba ang kailangan niyo? Umiiyak na sigaw ni Roxanne nang tumigil sila sa harap ng lalaki. Bago kayo umalis, may sasabihin ako. Poker face na sagot ng lalaki. Puminga ng malalim si Roxanne at nagngingit-ngit ang mga ngipin na nagtanong, sino ba kayo at ano ang kailangan niyo? Kami ang mga tauhan ni Boss Cabral. Andito kami ngayon kasi may pinapasabi siya sa'yo. Sa loob ng 3 araw kailangan mong pumirma ng kontrata sa kumpanya ni Boss. Kung hindi, babalikan ka namin dito at mas malala pa ang gagawin namin sa'yo, naintindihan mo. Expressionless na sabi ng lalaki. May kakaibang emosyon ang sumilay sa mga mata ni Roxanne habang pinagmamasdan ang lalaki. Hindi siya kagad nakasagot. Narinig mo ba ako? Pulyo ng lalaki nang hindi sumagot ang dalaga. Narinig ko. Absent-minded na sagot ni Roxanne dahil ang nasa isipan lang niya ngayon ay dalhin kaagad si Joshua sa hospital. Okay, dahil naintindihan mo, tapos na ang misyon ko dito. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Pagkatapos ay ibinauling niya ang kanyang atensyon kay Joshua at malamig na sinabi sa kanya. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin sa susunod, boy, kung ayaw mong mas malala pa ang mangyari sa'yo, naintindihan mo. Napakuyom na lang ng kamao niya si Joshua. Labis-labis ang pagsisisi na nararamdaman niya ngayon. Ang gusto niya lang naman ay manloko ng mga female streamers gamit ang account na to, pero bakit ganito ang nangyari sa kanya? Tangina, bingi ka ba? Kinakausap kita, Malakas na sigaw ng lalaki nang hindi sumagot si Joshua. Narinig kita. Dali-daling sumagot ang binata habang nanginginig sa takot. Umisi naman ang nakakauyam ang lalaki bago siya tumalikod at umalis, sumunod naman sa kanya ang mga kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali, 3 na lang sila ang naiwan sa apartment. Joshua, tara na, dadalhin na kita sa hospital. I'm sorry, pati ikaw ay nadamay dahil sa akin. Balisang balisa na sabi ni Roxanne. Maliit lang ta kaya huwag mo na ikong dalhin sa hospital. Nanghihina na sagot naman ng binata pagkatapos niyang mag-alinlangan. Ang lala ng pambubugbog nila sa'yo, so how can you not go? Inaalalayan ng dalaga si Joshua palabas ng apartment habang nagsasalita siya. Pero bago pa man sila tuluyang makalabas, pinigilan sila ni Cyrus. Walang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha nang sinabi niya sa kanila kaya niyang pumunta sa hospital ng mag-isa. Hindi mo na kailangang sumunod pa. Hindi makapaniwala si Roxanne nang tignan niya si Cyrus. Nang makapag-react siya, galit siyang sumigaw, what's with you? May kinalaman ba sa'yo kung sasama ako sa hospital o hindi? Kabanata 54, will you be my dear friend? Simple lang naman ang rason ni Cyrus kung bakit niya pinigilan si Roxanne. If ever na may mangyaring masama sa dalaga habang nandito pa rin siya sa building, matatawagan niya agad ang mga tauhan ni Tom na naghihintay sa baba para iligtas sila. Pero kung sasama si Roxanne kay Joshua sa hospital, at kung may mangyaring masama sa kanya sa biyahe, hindi ito agad malalaman ni Cyrus kaya hindi niya siya agad iligtas. Naturally, hindi alam ng dalaga kung ano ang inisip ng binata ngayon. Kanina pagalit si Roxanne kay Cyrus dahil pinanood niya lang na bugbugin si Joshua kaya ngayon. Sa pagpipigil sa kanya ng binata, feeling niya na may nawawalang tornilyo sa utak niya. Cyrus, get out of my way. Malamig na sigaw ni Roxanne. Roxy, I think may point siya. Huwag ka na lang siguro sumama kaya ako namang pumunta sa hospital ng mag-isa,
Bigla namang nagsalita si Joshua sa sandaling ito. Natouch naman si Roxanne dahil sa sinabing ito ng lalaki. Inakala ng dalisay at mabait na si Roxanne na ayaw siyang gambole ng lalaki kaya ayaw niyang magpasama sa hospital. Naguguluhan naman si Cyrus ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw din ni Joshua na samahan siya ni Roxanne sa hospital. Dahil sa akin kaya ka nabugbog kaya natural lang na samahan kita. Seryosong sagot naman ni Roxanne. Napabuntong hininga na lang si Joshua nang marinig niya ang sagot ng dalaga. Nagpatuloy si Roxanne sa pag-alalay kay Joshua palabas ng apartment nang hindi na niya siya pinigilan. Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Ngunit sa sandaling ito pinigilan na naman siya ni Cyrus. Already told you, Cyrus, get out of my way. Ano naman sa'yo kung sasama ako? Hindi mo na nga siya tinulungan kanina tapos ayaw mo ding samahan ko siya sa hospital. Just what the heck is your problem? Pagkatapos niyang magsalita, irritable na itinulak ni Roxanne papalayo si Cyrus pagkatapos ay mabilis na inakay si Joshua palabas. Pinanood na lang ni Cyrus ang papalayong imahe ng dalawa. Wala na siyang magawa pa kundi bamaantong hininga ng bahagya. Anyway, nasabi niya na ang lahat na dapat niyang sabihin. Dahil ayaw maniwala ng dalaga sa kanya, wala na siyang magagawa pa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakasakay na sina Roxanne at Joshua sa elevator. Babalik na sana si Cyrus sa kwarto niya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Mabilis na kinuha niya ang cellphone at nakita na si Tom ang tumatawag. Niwili siya sa panunood kanina kaya nakalimutan niya na naghihintay pala sina Tom at ang mga tauhan niya sa baba. Hello, sabi ni Cyrus pag-accept niya ng tawag. Hello, sir, kailangan na po ba naming umakyat? Ano po ang sitwasyon niyo dyan? Mabilis naman na tanong ni Tom. No need na, solve na ang problema dito. Malumanay na sagot ni Cyrus. Okay po, sir. Iyan na lang ang naisagot ni Tom sa mahinang boses. Nang matanggap niya ang text kanina, halos hindi na siya magkanda-ugaga makapunta lang sa tinitirhan ni Cyrus. Tapos nang nakarating na sila ngayon, malalaman niya na hindi naman pala sila kailangan. Kung ibang tao siguro ang gumawa nito sa kanya, siguro kanina pa siya nag-alboruto sa galit. Pero dahil si Cyrus ito, wala na siyang nagawa pa. Kaya pala, may 2 tao akong ipapa-imbestiga sa'yo, sabi pa ni Cyrus. Sino po? Agad na tanong ni Tom. Una ay si Prince Salumbuhit Cabral sa SF Live at ang pangalawa ay ang lalaking nagngangalang Joshua. Mabagal na sabi ni Cyrus. Biglang nag-alinlangan si Tom sa kung ano ang isasagot niya kay Cyrus. May problema ba? Mahina kong tanong ni Cyrus. Ganito po kasi yon, sir. Wala pong problema sa pag-imbestiga doon kay Prince Salumbuhit Cabral kasi pwede ko naman pong kontakan ang management ng SF Live. Pero doon po sa Joshua na nabanggit nyo, mahihirapan po ako dyan kasi napakadami pong tao ang may pangalan. Nang ganyan, dahan-dahan ang paliwanag ni Tom. Taga dito lang siguro yun at isa pa, nakita ko ang mukha niya sagot ni Cyrus pagkatapos niyang mag-isip. Kung ganun po, ipapakolekta ko po sa mga tauhan ko ang mga pictures ng mga lalaki na may ganoong pangalan at ipapakita ko sa inyo. Mabilis na desisyon ni Tom. Okay. Sang-ayon naman ni Cyrus at tinapos na ang tawag. Sa kabilang banda, nakababa na ng building sina Roxanne at nakatayo na sa gilid ng kalsada. Naghihintay na lang ng taxi para samahan si Joshua sa hospital. Iisin mo lang ng unti, Joshua, ha? Malapit lang naman ang hospital dito, Pulong ng dalaga sa lalaki. Roxy, I swear, kaya ako talagang pananta. Pag-isa, Joshua said helplessly. Kaya ayaw niyang sumama sa kanya ang dalaga ay dahil wala na siyang pera pampa-hospital. Lahat ng pera niya ay naubos na kakabigay ng reward sa mga live ng dalaga bukod pa dito. Para mag-move na talaga siyang mayaman, nagrenta siya ng mga branded na damit. Kapag hindi niya ito na isauli on time, malaki ang babayaran niyang penalty. Saan naman siya kukuha ng pambayad doon? Ngayong hindi man lang nga siya makabili ng gamot sa mga sugat niya. No, you're so seriously injured, kailangan talaga kitang dalhin doon. Pagmamatagas naman ni Roxanne. Roxy, I really can't go. In fact, may iba pa akong kailangang gawin. Bumalik ka na lang muna kaya. Kapag natapos ko na ang mga gagawin ko, saka ako magpapatingin sa doktor, nang hihina na sabi ni Joshua. May iba ka pang gagawin. Mas urgent ba yan kesa sa pagpunta mo sa hospital? Nalilitong tanong ng dalaga. Papahanap ko yung Cabral na yun, hindi ko mapapalampas ang ginawa niyang pananakot sa'yo. Agad na pagdadahilan ni Joshua. Sinabi niya pa, Roxy, buti na lang talaga at nandito ako ngayon. Kung hindi, baka ikaw na ang nabugbog, hindi talaga ako papayag na may nambo-bully sa'yo. Kapag nahanap ko yung taong yun, pagbabayarin ko talaga siya. Naantig naman si Roxanne dahil sa sinabi ng binata. Sa isip niya kahit na ganito na ang kalagayan ng lalaki, iniisip niya pa rin ang kapakanan niya.
Sa sandaling ito, hindi maipaliwanag ni Roxanne kung ano ang nararamdaman niya. "Why are you so kind to me?" Maluha-luha na tanong ng dalaga. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? I fell in love at you at first sight. Kung magiging girlfriend kita, I think worth it lahat ng bagbog na natamo ko ngayon," Joshua said, while staring at Roxanne affectionately. Hindi agad nakapagsalita si Roxanne dahil sa biglaang pag-amin ng binata. "Roxy, I really like you. Will you be my girlfriend?" Patuloy na tanong ni Joshua habang nasa topic pa sila ngayon. Chapter 55, Who Begged to Have Sex with Me? Ang totoo niyan, nagtapat na si Joshua kanina noong nagdi-dinner pa lang sila. Kung iisipin ni Roxanne ng mabuti, mukhang hindi naman yata ito ginagawa ng binata para lokohin lang siya kasi ang dami na niyang naibigay sa kanya na pera. Pero dahil ito ang unang beses na nagkita sila, hindi agad siya pumayag kasi ayaw niya naman magmukhang easy. Hindi niya rin siya lubos na kilala kaya sinuggest niya na kilalanin muna nila ang isa't isa. Ngunit pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, sobrang na-touch talaga si Roxanne dahil sa ginawa ni Joshua. Kaya nagsimula siyang mag-alinlangan kung tatanggi ba siya o hindi. "Roxy, can't you just give me a chance? I know na ngayon pa lang tayo nagkakilala kaya nag-aalinlangan ka. But I really like you. I swear, aalagaan kitang mabuti." Patuloy pa ni Joshua nang makita niya ang pag-aalinlangan ng dalaga. "Uy, pwede ko ba munang pag-isipan to?" Nahihiyang sagot ni Roxanne. "Roxy, ano pa bang pag-isipan mo? Isn't it yet clear how good I am to you?" Nagmamadaling tanong ni Joshua. "I know na napakabait mo sa akin but I still have to think about it after all. Kakakilala pa lang natin. Can you give me some time?" Kinakabahang sagot ng dalaga. "Sige, Roxy, pag-isipan mo muna." Medyo hindi mapakali na sagot naman ng binata. Hindi niya na siya masyadong pinilit pa kasi alam niya na kaya sinabi ni Roxanne iyon ay dahil gusto rin niyang. Pumayag kaya lang nagdadalawang isip siya kasi medyo reserved siyang babae. At isa pa, may 30 minutes na lang siya para ibalik ang mga nirentahan niyang mga damit kaya ayaw niya nang mag-asaya pa ng oras dito. "Okay." Marahang tumango si Roxanne. Habang hindi nakatingin ang dalaga, pumara si Joshua ng taxi. Pagkatapos huminto ng sasakyan sa tabi niya, agad niyang binuksan ang pinto at sumakay. Joshua, plano pa sana ni Roxanne na samahan ang binata sa hospital pero sa isang iglap lang nakasakay na ito sa sasakyan. Pinanood ng dalaga ang papalayong taxi nang may ngiti sa kanyang mga mata. Kahit nalubos siyang nalungkot dahil binugbog ng mga lalaking iyon si Joshua, at least nakatulong ang pangyayaring iyon para tuluyan niyang makilala ang dalawang tao. Una ay si Cyrus at ang pangalawa ay si Joshua. Kanina, noong nagdi-dinner pa lang silang dalawa ni Joshua, naisip niya na baka dahil kay Cyrus kaya siya tumanggi sa kagustuhan niyang maging girlfriend niya. Pero ngayon, sa tingin niya ay nakilala na niya ng lubos si Cyrus. Talagang disappointed siya sa ginawa niya. Tatanungin niya pa sana siya kung papayag ba siya. If ever maging sila ni Joshua kasi siya lang ang nag-iisang kaibigan niya sa lugar na ito. Pero pagkatapos ng pangyayaring ito, nawala ang lahat ng good impression niya sa kanya at napalitan itong galit at pagkasuklam. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad na pabalik si Roxanne sa building. On the other hand, nasa good mood si Joshua. Habang nakasakay sa taxi, kahit na bigla na lang siyang nabugbog ngayon. Feeling niya ay worth it lahat ng pasa at bali niya sa katawan kung mapapapayag niya si Roxanne na maging girlfriend niya. "Boy, ihahatid ba kita sa hospital?" Nag-aalalang tanong ng taxi driver nang makita niya ang mga sugat at dugo sa mukha ni Joshua. "Bakit ako pupunta doon para lang sa ganitong kalit na sugat? Ihatid mo ako sa Lucky Buttercup." Pasiga na utos ng binata habang pinupunasan ng dugo sa kanyang makna. Thirst, mga kabataan nga talaga ngayon. Napailing na lang ang driver pagkatapos ay nag-drive na papunta sa lugar na sinabi ng binata. Habang nasa biyahe, nilabas ni Joshua ang cellphone niya, in-open ang forum ng Laguna University. At nagsimulang mag-type ng article na may pamagat na, "Confession Success 3 Days Before Bukang a Motel Room with the Female Live Streamer." Pagkalpes ng ilang minuto, ipinost na niya ang article. Nilagay niya pa ang sneak photo nila ni Roxanne habang kumakain. Kahit nalagpas na ng 10:00 ng gabi, mayroon na agad na mahigit 3,000 likes and comments. Ang post niya wala pang 5 minuto ang nakakalipas. Proud na proud si Joshua habang binabasa ang mga comments. 8:00 kinaumagahan, dumating si Cyrus sa classroom nila. Nang pumasok siya sa classroom, lahat ng mga estudyant na nandoon na ipinanood siya ng may pandidiri sa kanilang mga mata. Kahit na hindi pa siya nagtatanong, alam na kaagad ni Cyrus kung ano ang nangyayari. Pinagkalat na siguro ni Nakay ang nangyari kagabi sa bar kaya ganito na lang kung tingnan siya ng mga kaklase niya. "Oh, andito na si Cyrus. Bakit late ka? Hindi ba't madalas ka naman maaga dumadating?"
Sarkastikong bati ni Jenny sa kanya. Anong pake mo kung anong oras ako papasok? Walang ekspresyong sagot naman ni Cyrus. Classmates naman tayo hindi ba ako pwedeng maging concerned sa'yo? Patuloy pa na sabi ni Jenny. Hindi ko kailangan ng concern mo. Pagkasabi nito, dumiretso na si Cyrus sa upuan niya. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, Cyrus? After all we have exposed your lies last night. Pangungutya din ni Diana. Siguro dahil sa nangyari kagabi kaya nagkaroon ulit ng lakas ng loob si Diana na i-provoke si Cyrus. May kailangan ka? Kalmadong tanong ni Cyrus habang tinitignan pataas at pababa ang dalaga. Wala naman, gusto lang kitang kamustahin. Nakangiting sagot ni Diana. Okay lang. Malumanay na sagot ni Cyrus pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad papunta sa upuan niya. Huwag ka munang umalis, sabihin mo muna sa amin kung ano ang nangyan kagabi. Nagtataka talaga ako kung ano ang sinabi mo doon sa babaeng yun kaya. Napaniwala mo siya na mayaman ka Nang makita ni Faye na lalagpasan lang siya ni Cyrus. Inayla niya ito sa braso para patigilan. Akala niya kaya tuloy-tuloy lang ang lakad ng binata ay dahil nahihiya siya kaya gusto niya pang mas pahiyain pa siya ng todo. Walang balak si Cyrus na makipagtalo sa tatlong babae tungkol sa nangyari kagabi pero nang makita niya si Diana na gusto pang magsalita. Samahan pa ng Joshua na iyon, bigla siyang nakaramdam ng inis. Kaya ang ginawa niya, huminto siya at malamig na tinitigan si Diana. Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Galit ka ba kasi nilantad namin ang mga kasinungalingan mo? Gusto mo akong saktan, ganun ba? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi niya rin mapigil ang mapa-atres ng 2 beses. Diana, nakalimutan mo na ba kung sino ang naghubad sa motel, umiyak at nagmamakaawa para makipagtalik ako sa kanya? Napakakalimadong tanong ni Cyrus kay Diana. Boom! Parang may sumabog na bomba sa classroom dahil sa sinabing ito ni Cyrus. Ang mga estudyante na kanina ay nanunuya sa binata ay naestatwa dahil sa gulat. Nanlalaki ang mga mata nila at nakanganga ang bibig. Senyales na hindi talaga sila makapaniwala. Kahit si Diana mismo ay hindi lubos akalain na sasabihin ito ng binata. Parang iniputan ng ibong Adarna si Diana dahil nakatayo lang siya sa harap ni Cyrus na parang bato. Kabanata 56, nasa malaking gulo si Cyrus. A drop needle could be heard with the silence of the whole classroom. The students were gaping as they watched Diana and Cyrus. Walang may nag-akala sa kanila na sasabihin ng binata ang ganitong explosive na balita. Naghubad talaga si Diana sa motel at nagmakaawa na makipagtalik kay Cyrus. Para sa kanilang lahat napaka-imposible nitong mangyari. Let alone a girl like her, kahit siguro ang pinakapangit na babae sa klase nila ay hinding-hindi magkukusang i-offer ang sarili niya kay Cyrus. At hindi ba't noon pa man ay binubuli na ni Diana si Cyrus? So paano niya magagawa ang ganoong bagay? Gulat na gulat din si Diana habang nakatitig kay Cyrus. Bukod sa pagkagulat ay nakaramdam din siya ng unting pagsisisi. Kung alam niya lang na sasabihin niyon ng binata ay sana hindi niya na lang siya pre-novo. Sa katunayan, wala naman talagang balak si Cyrus na ipagkalat ang ganitong bagay. Kahit na sobrang nakakagalit ang pag-uugali ng dalaga, classmate niya pa rin ito. Sobrang maaapektuhan ang buhay ng dalaga kapag nalaman ng iba ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Pero dahil nasa bad mood siya ngayon at sa patuloy na pag-atake sa kanya ng 3 biyabay, hindi niya na napigilan ang sarili na isiwalat ang totoo. Cyrus, anong katarantaduhan niyang pinagsasabi mo? Sa sandaling ito, may isang matangkad at matipunong lalaki sa klase na nakatayo sa likuran ang nagmamadaling lumapit at galit na sinigawan si Cyrus. Sinulyapan ni Cyrus ang lalaki at nalaman na si Mark Javier pala ito. Siya ay member ng sports club. Matangkad siya at malakas pero hindi ganoon katalino. Matagal nang gusto ni Mark si Diana. Isang beses ay nagtapat siya sa kanya sa harap mismo ng buong klase pero ni-reject lang siya ni Diana. Kahit na hindi naman gusto ni Diana si Mark, hindi niya siya pinapalayo sa kanya kasi nauutos-utusan niya tong gawin ang mga bagay na gusto niya. Para kay Mark, isang napakalaking insulto para kay Diana ang sinabi ni Cyrus kaya hindi niya ito mapapalampas ng basta-basta lang. Katarantaduhan. Pinasadahan ng tingin ni Cyrus si Mark pagkatapos ay bahagyang ngumisi at nagpatuloy, tanungin mo na lang si Diana kung katarantaduhan nga lang ba ang mga sinasabi ko. Napalingon naman ang mga estudyante kay Diana ngayon. Ang dalaga ay hindi makapag-isip ng maayos dahil hindi pa rin siya naka-recover sa biglaang pagsisiwalat ng lalaki ng sikreto niya. Hindi niya alam kung paano magsisimulang magpaliwanag. Bakit hindi ka nagsasalita, Diana? Totoo ba ang sinasabi niya? Sabihin mo lang, bubugbugin ko ang gagawang to ng lalaki ang mga mata na sigaw ni Mark. Lang segundo pa natahimik ang dalaga bago siya biglang umiyak ng malakas.
Agad naman na nilapitan ni Faye si Diana at inalalayan itong makaupo. Pagkatapos ay hinarap ni Faye si Cyrus at nagtanong sa malamig na tono, may ebidensya ka ba? Kailangan pa ba ng ebidensya sa ganyang bagay? Malumanay na sagot ni Cyrus. Dahil wala, ibig sabihin ay nagsisinungaling ka lang. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din mismo. She shouted with seemingly righteous words. Hihingi ako ng tawad kung ibabalik niya sa akin ang inutang niya na 300,000 pesos. Ngayon, tanungin mo na lang siya kung ano ang pipilin niya. Poker face na sagot naman ni Cyrus. Napatigil si Faye sa kung ano man ang isasagot niya. Nang marinig niya Faye, napalingon siya sa kaibigan, nagtataka kung kailan siya ng utang ng ganoon kalaking halaga kay Cyrus. May utang ka sa kanya? Pabulong na tanong ni Mark kay Diana. Nauutol na sabi ni Diana habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa lahat. Ring! Ring! Sa sandaling ito, biglang tumunog ang bell na naghuhudyat ng umpisa ng klase. Okay, umupo na kayo. Kung may problema man kayo, ayusin nyo na lang ito in private. Magagalit si Ma'am Sheila kapag nakita niya kayong ganito. Para matulungan si Cyrus pagkarinig pa lang ni Ann ng bell. Agad na siyang tumayo at sumigaw. She had just finished shouting when the whole class heard the loud click-clacking of a high-heeled shoes. Approaching the classroom, lumitaw kaagad ang advisor nila sa may pintuan kaya mabilis na bumalik sila sa kanya-kanya nilang upuan. Ilang sandaling nag-alinlangan sina Faye at Mark bago sila bumalik sa pwesto nila. Wala silang lakas ng loob na isumbong si Cyrus kaya napagdesisyonan nilang manahimik na lang muna. Agad na natapos ang palabas. Walang may nakakaalam kung totoo ba ang mga sinabi ni Cyrus at kung bakit may napakalaking utang si Diana sa kanya. After all, 300,000 pesos is not a small amount for a college student without a job. Ang mas nakakapagtaka pa ay paanong nagkaroon ng ganoon kalaking halaga ang basurerong si Cyrus. Umupo na ang binata sa upuan niya. Nakakunot naman ang mga noo ni Ryan at Liam habang pinagmamasdan siyang umupo. Pre, totoo yung mga sinabi mo. Pabulong na tanong ni Ryan sa kaibigan. Hulaan mo, pabulong din na sagot ni Cyrus. Hindi naman siguro magkukusa si Diana na makipag-S** sa'yo, di ba? Walang katiyakan na sagot naman ni Ryan. Haha, tumawa na lang si Cyrus at hindi na nagsalita pa. Dahil sa inis niya sa dalaga at para na rin madala ito kaya niya nasabi ang mga sinabi niya. Dahil na-achieve niya naman na ang goal niya, hindi niya na ipagpapatuloy pa ang usapang ito. Kahit nagulong-gulo sina Ryan at Liam dahil klase ito ng terror advisor nila, hindi na nila ipinagpatuloy ang pagtatanong sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Dahil nasa college na si Cyrus, hindi laging puno ang schedule niya. Ngayong umaga ay isa lang ang klase niya. Kadalasan pagkatapos ng klase, sunod-sunod na, maglalabasan na ang mga estudyante sa classroom para bumalik sa dorms nila at magpapahinga. Pero ngayon, hindi agad sila lumabas. Dahan-daang namaw ang tensyon sa classroom. Inayos lang ni Cyrus ang mga gamit niya at tumayo na para umalis pero bigla siyang hinarang ni na Mark, Kai, at ng iba pa nilang mga kaibigan. Lagot na at nasa malaking gulo si Cyrus. Seryosong sabi ni Liam matapos makita ang eksenang ito. Kabanata 57, On the Mice. Pagkatapos ng klase, hindi agad lumabas ang mga estudyante sa classroom. Lahat sila ay nanatili sa mga upuan nila at tanimik na naghinintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Kahit na nagambala sina Mark sa pagkompronte nila kay Cyrus dahil sa pagdating ni Sheila, malinaw sa lahat na wala silang balak na paalisan ang lalaki ng ganoon na lang. What Cyrus had said is really damaging for a girl like Diana. Nang maayos na ang mga gamit niya, tumayo na si Cyrus para lumabas. Pero bago niya pa man marating ang pintuan, inarang na siya kaagad ni Mark at tinignan ng napakasama. Ang kilos niya ay parang isang sundalo na sasabak sa gyera. Tabi, tiningnan ni Cyrus ang lalaking humaharang sa kanya at walang ekspresyon na sinabi. Tabi, Mark couldn't help sneering and then said, threateningly, baka nakalimutan mo na may kailangan ka pang ipaliwanag sa amin. Anong ipapaliwanag ko? Tanong naman ni Cyrus sa mahinang boses. Kailangan mong ipaliwanag kung ano ang mga katarantaduhan na pinagsasabi mo kanina. Kung basta-basta ka lang aalis ngayon, maaapektuhan ang reputasyon ni Diana kaya sabihin mo sa amin ngayon kung ano ang totoo. Makatarungan na sigaw ni Mark. Hindi naman napigilan ni Cyrus ang mapang-isi habang pinapanood ang lalaki sa harapan niya. Bilib din siya sa dedication ni Mark para kay Diana, mas galit pa siya kaysa sa mismong tao na involved sa issue. Ang sinabi ko kanina, sa aming dalawa na yun ni Diana, may kinalaman ba ito sa iyo? Kung ang dating si Cyrus siguro ang nasa ganitong sitwasyon ngayon, kanina pa siguro nangangatog ang mga tuhod niya dahil sa takot.
Alam niya kasi kung ano ang ugali ni Mark at ayaw niya ding palakihin ang gulo. Pero dahil hindi na siya ang dating siya, syempre, hindi pwedeng magmukha siyang mahina. Kinabigla naman ni Mark ang sinagot ni Cyrus. Kung tutuusin, totoo naman na walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Naramdaman din niya na parang hindi si Cyrus ang kaharap niya ngayon. Kung ang normal na Cyrus ito, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na kumausap sa kanya ng ganito. Puro pati ang ibang mga estudyant ay naramdaman ito kaya hindi sila makapaniwala habang pinapanood si Cyrus. Oo, private matter nga to pero dahil mga kaibigan kami ni Diana, hindi kami papayag na may babuli sa kanya. So either magpaliwanag ka or humingi ka ng tawad sa kanya, mas mabilis na naka-recover sa gutat niya si Kai kaysa kay Mark kaya siya ang naunang. Umakbang palapit kay Cyrus at sinigawan ito. Sinulyapan ni Cyrus si Kai, alam niya na si Kai ang mastermind sa gulong ito ngayon at ginagawa niya ito para maghiganti sa kanya. Bakit nakaharang kayo dyan sa pinto? Ano, hindi nyo kami papalabasin ng classroom? Babuka pa lang sana ni Cyrus ang bibig niya para magsalita nang biglang lumapit sa kanya ang maganda. Nilang class president na si Ann at Naines na sinigawan si Mark. Nilapitan din ni Liam at Ryan si Mark at binulyawan din ito, wala namang kinalaman sa'yo ang problema ni Cyrus at Diana, so bakit mo siya? Pinipigilang lumabas. Natouched naman si Cyrus dahil sa pagtatanggol sa kanya ng tatlo. At least, kahit anong mangyari, may mga kaklase pa rin siya na handa siyang tulungan. Bigla atang nabawasan ang kayabangan ni Mark ng sina Liam, Ryan, at Ann na ang kaharap niya. Bigla siyang napalingon sa mga kasamahan na para bang nanghihingi ng tulong. Saglit na nag-alinlangan si Kai bago niya sinagot si Ann, Press, si Cyrus lang ang pinipigilan naming lumabas. Kung gusto na umuwi ng iba pwedeng-pwede sila dumaan. So bakit pinipigilan niyo siya? Patuloy na sigaw ni Ann. We just told you, makakasira sa reputation ni Diana ang sinabi niya kaya gusto naming i-clarify niya yun. Kung hindi, anong mukha pa ang maihaharap ni Diana sa ibang tao? Kalmadong sagot ni Kai. Press, huwag ka nang mag-aksaya ng laway sa kanila. Magsasalita pa lang sana si Ann ang pinatigil siya ni Cyrus. Pagkatapos ay tiningnan ng binata si Kai at nagtanong, gusto mo talaga akong magpaliwanag? Oo, kung gusto mo pang makalabas dito. Mabilis na sang-ayon ni Kai. Confident si Kai na walang may maipapakitang ebidensya si Cyrus kahit na totoo ang sinasabi niya. The moment na sabihin niya na wala siyang pruweba, agad niya itong paluluhuran para humingi ng tawad. Elsang napakalaking kahihiyan para sa isang lalaki. Ang pagluhod at paghingi ng tawad sa isang babae sa harap mismo ng napakaraming tao. Gusto niya lang ipaunawa kay Cyrus na napakadali lang para sa kanya na gawing impyerno ang buhay niya. Si Faye naman na nakaupo sa tabi ni Diana ay pinapanood din si Cyrus nang may pangungot siya sa kanyang mga mata. Alam niya na may isang choice lang ang binata ngayon at iyon ay ang lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi niya gagawin iyon, hindi siya makakalabas dito nang hindi nabubugbog ni Mark. Kahit natulungan man siya ni Ann. You're really sure? Kalmado na ulit ni Cyrus. Oo nga, bahagyang tumango si Kai. Di sige, ngumisi si Cyrus at saka ibinoling ang tingin kay Diana. Poker face na tinanong niya ito, Diana, sabihin mo sa kanilang lahat ngayon, totoo ba talaga ang sinabi ko kanina? Sandaling napatigil ang mga estudyante bago sila nagtawanan ng malakas. Maging sina Kai at Mark ay nagpipigil ng tawa dahil para sa kanila. Cyrus just brought his own demise. Ang dalaga ang victim dito. Kahit na totoo na siya nga mismo ang nagmakaawa na makipag-S**X kay Cyrus. Bakit niya naman aaminin iyon sa harap ng napakaraming tao? Pero si Diana, na nakaupo at naghihintay ng apology ni Cyrus, ay agad na nanginig sa takot at kita ang desperasyon sa kanyang namumugtong mga mata. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa tanong ni Cyrus. Kabanata 58, ang kinahinatnan ni Mark. Nang marinig ng mga estudyante ang sinabi ni Cyrus, halos matanggal na ang ngalang-ngalan nila kakatawa. Hindi nila lubos akalain na ganito siya. Kabobo. Si Diana mismo ang sinisiraan niya tapos gusto niya pang tumstigo ang dalaga sa kanya. Nasisiraan na siya ng bait. Ang dalaga naman ay labis-labis na nagsisisi ngayon. Pinagsisisihan niya kung bakit niya prinovoke si Cyrus kung hindi lang dahil sa bunganga niya, hindi. Sana ipinagkalat ni Cyrus ang nangyari sa kanilang dalawa. Kung hindi ito nalaman ng iba, hindi sana magre-react ng ganito sina Mark. Ngayon, gusto ni Cyrus na aminin niya na totoo ang mga sinabi niya. Kung gawin man niya yon, hindi niya alam kung kakayanin niya pa bang humarap sa ibang tao. Kaya sa sandaling ito, nagdadalawang isip siya kung aamin ba siya o hindi. Pagkatapos nilang magtawanan, ibinoling ng mga estudyante ang kanilang atensyon sa dalaga. Naghihintay sila kung ano ang isasagot niya but contrary to what they're expecting, hindi siya agad tumanggi.
Nakaupo pa rin siya sa kinauupuan niya. Kagat-kagat ang kanyang labi at hindi nagsasalita. Bay, ano pang ginagawa mo? Umiling ka lang at sinakay na ang bahala kay Cyrus. Agad na paalala ni Faye nang hindi agad nagsalita si Diana. Ang totoo niyan, even though mas parang offended pa sina Kai at Faye kaysa kay Diana, hindi naman talaga nila gustong tulungan ang dalaga. Ginagawa lang nila ito para makabawi kay Cyrus sa nangyari sa Jack's Restaurant. Matapos mag-alinlangan sandali, ibinuka ni Diana ang kanyang bibig para magsalita. Diana, payo ko lang sa'yo, sabihin mo ang totoo, kung hindi, tatawagan ko si Johnny. Kahit na hindi ko kailangan ng 300,000 pesos, pagbabayaran pa rin kita. Sabat ni Cyrus sa malamig na boses. Nang marinig ang sinabing ito ng binata, agad na nanginig sa takot si Diana. Takot na sinigawan niya sina Mark, let him go, I don't want his apology. Kaya kanina pa siya nag-aalangan sa kung ano ang isasagot ay dahil alam niyang kayang tawagin ni Cyrus si Johnny. If ever Johnny really got her reputation being ruined is the least of her worries. Halos lumuwa ang mga mata ng mga estudyante. Dahil sa gulat sa naging sagot ni Diana. Dahil na-realize agad nila kung ano ang ibig niyang sabihin. Because the way she phrases her words is no different than directly admitting it. Diana, are you crazy? Gusto mo talagang hayaan na lang namin siyang umalis? Nagtatakang tanong ni Mark kay Diana. Ganoon din ang naging ekspresyon ni Kai at Faye, hindi nila maintindihan kung bakit iyon ang sinabi niya. Yes, let him go. Bahagyang tumango si Diana habang umiiyak kahit taliwas iyon sa gusto niyang mangyari, wala siyang choice kundi sabihin ito. No, I can't. Sobra-sobrang paninira ang ginawa niya sa'yo tapos gusto mong hayaan ko na lang siya. Siguro tinakot ka niya kaya nagawa mo yun, ano? Hindi mapakali na sigaw ni Mark. Oo nga, babe, pinagbantaan ka ba niya? Because how could you beg to have sex with him? Pabulong na tanong ni Faye habang nakakunot ang noo. Huwag ka nang magtanong, okay? Just let him live. Ayaw na ni Diana na mas mapahiya pa sa harap ng napakaraming tao kung magpupumilit pa rin silang magtanong. Diana, ginawa mo talaga yon. But how is that possible? Paano ka magkakagusto sa loser na tulad niya? Hindi matanggap ni Mark ang katotohanan ito kaya sa pagmamadali niya, nasabi niya pangungusap na ito. Biglang natigil sa pag-iyak si Diana nang marinig niya ang sinabi ni Mark. Blanko ang mukha niya nang tumayo siya at sinampal ang binata, pagkatapos ay sumigaw siya ng pagkalakas-lakas, when the hell did I say that, huh? Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Okay, galit na si Diana ngayon. Kahit na siya naman ang dahilan kung bakit sinabi ni Cyrus ang nangyari sa kanilang dalawa. Kung hindi lang sana nakisali si Mark sa gulo at pinabayaan na lang si Cyrus. Hindi na sana lalaki ng ganito ang problema, syempre, dahil doon, si Mark ang napagbuntungan niya ng galit. After she slapped him, a conspicuous red slap print was left on his cheek, silencing the whole crowd. Sinong mag-aakala na ang taong sasampalin niya ay hindi si Cyrus kundi si Mark na nagtatanggol sa kanya? Natawa na lang si Cyrus sa sarili niya nang makita niya ang eksenang ito. Siguro ito na ang katapusan ni Mark. Just when they all thought that Mark would be humiliated and be angry at Diana, he not only did not ask why she slapped him, he giggled and asked, "Does that mean na hindi totoo ang sinabi ni Cyrus? Wala talagang may nangyari sa inyong dalawa, di ba?" However, mas lalo pang tumahimik ang buong classroom dahil sa sinabi ng binata. Obvious na obvious talaga kung gaano kagusto ni Mark si Diana kasi mas inaalala niya pa kung nakipag-S**X na talaga ang dalaga kay Cyrus. Wala sa mood mag-aksaya ng oras niya dito si Cyrus kaya nilagpasan niya sila at naglakad na palabas ng classroom. Sumunod naman agad sa kanya sina Ann, Liam at Ryan. Hindi inaasahan ng mga kaklase nila na matatapos sa ganitong paraan ang gulo. Paglabas ni Cyrus, biglang tumunog ang cellphone niya. Nang nilabas niya ito, nakita niya na si Tom ang tumatawag sa kanya. Pero dahil kasama pa niya sina Ryan, hindi niya ito sinagot. Hindi nagtagal ay nag-text sa kanya si Tom, ang laman ng text ay, "Sir, may balita na po doon sa pinapahanap niyo. Naghihintay po ako sa inyo sa Northeast Gate ng school." Agad na na-excite si Cyrus pagkabasa niya nito, after all, gustong-gusto niya talagang malaman kung sino. Ba talaga ang Joshua na iyon? Kabanata 59, kilala ko ang taong ito. Labis na naguguluhan pa rin sina Ann, Ryan, at Liam nang sundan nila si Cyrus palabas ng classroom. Hindi kasi talaga nila lubos maintindihan kung bakit gagawin ni Diana na dati pa na minamalit si Cyrus ang bagay na iyon. Even though hindi siya direktang umamin. Kitang-kita naman sa ikinilos niya kanina kung ano ang totoo. Pre, anong meron sa inyo ni Diana? Hindi na nakatiis si Liam. Nilapitan niya si Cyrus at pabulong na tinanong. Oo Enj, pre, bakit ginawa niya yun? Curious din na tanong ni Ryan.
Inarap sila ni Cyrus at saka mabilis na ipinaliwanag na kinidnap sina Diana ni Johnny at ng mga tauhan niya pagkatapos ay tinawagan siya ng dalaga para mangutang ng pera para makalaya sila. Kahit na ayaw ni Cyrus na ibunyag kina Liam ang totoo niyang pagkakakilanlan, sa tingin niya ay okay lang kung ipaliwanag niya ang parte na ta. Agad na naintindihan ni Liam ang sinabi ng kaibigan. Mabilis niyang sinabi, so para mabayaran niya ang inutang niyang pera, nag-offer siya na makipag-S** sa'yo, ganun ba? Oo, pero hindi ko siya ginalaw kasi hindi naman ako interesado sa kanya. Ang totoo niyan, wala naman. Talaga akong plano na ipagkalat ang bagay na to pero kasi sumusobra na siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya nasabi ko yun. Mahimang paliwanag Cyrus. I see. Bahagyang tumango si Ryan. Lahat ng pagdududa niya ngayon ay nawala na. Kapani-paniwala pa rin ang paliwanag ng kaibigan nila kasi paano nga naman talaga magkukusa si Diana na gawin ang bagay na iyon, diba? Pero Cyrus, saan galing yung 300,000 pesos? Nakakunot noon na tanong ni Ann. Oo nga pre, akala ko nagastos mo na lahat yung napanalunan mong pera. Saan mo naman nakuha yung 300,000 pesos ngayon? Tanong din ni Liam pagkatapos niyang ma-realize ang problemang ito. Saglit na napatigil si Cyrus pagkatapos ay sinabi niya ang totoo niyan, nasa 1 million pesos yung napanalunan ko. Na-speechless si Ann sa sagot niya. Hindi nila lubos akalain na si Cyrus na palaging tinatawag na basurero at loser ay siswertehin at mananalo ng grand prize. Just imagine, magkano lang naman ang monthly allowance ng mga ordinaryong estudyante sa school nila. Kung anak naman ng mayaman o may kayaang pamilya, mga nasa 20,000 mahigit per month ang mga baon nila. Kahit sino malulula sa halaga ng 1 piso. Ang mas lalo pa nilang hindi maintindihan ay kung bakit ginastos niya lahat ng iyon sa mga walang kwentang bagay. Hindi nila alam kung ano ba ang tumatakbo sa isip ni Cyrus. Dahil ba sa sobrang tagal niya ng mahirap kaya hindi niya alam kung paano ay manage ang pera niya. Kahit na hindi nila maintindihan si Cyrus, naniniwala pa rin sila sa sinabi niya. Bakit hindi mo na lang nilagay sa bangko ang napanalunan mo? Di sana maganda na ang buhay mo ngayon. Hindi napigilan ni Ann ang pagsimangot kay Cyrus dahil nanghihinayang siya sa pera. Hindi ko naman pinaghirapan yun kaya okay lang. He explained helplessly. Pero kung hindi mo sana ginastos lahat yon, di sana hindi mo na kailangang mamulot ng basura, pwede ka na ring bumili ng bagong mga damit para hindi ka palaging minamalit ng iba. Mabilis na paliwanag pa ni Ann. Magbabago ba ang tingin nila sa akin kapag nagpalit ako ng damit? Natawa si Cyrus pagkatapos ay nagpatuloy, sa tingin mo ba ganun lang kadali yun? Minamalit nila ako hindi dahil sa pananamit ko pero dahil para sa kanila. Isa lang akong basurero. Kapag ginamit ko ang perang yun para bumili ng mga branded na mga damit, sasabihin nila ninakaw ko yun or napulot ko sa basurahan. Kahit nasabihin nating naniniwala sila na pinili ko talaga yun, isipin nila na ang tanga ko kasi yun yung inuna kong bilhin. Kahit na anong gawin ko, hindi na magbabago ang tingin nila sa akin. Napatulala na lang si Ann kay Cyrus kasi alam niya na napaka-reasonable ng sinabi niya. Hindi ako si Cinderella na kapag nagpalit lang ng damit ay magiging prinsesa na. Kayo na mga kaibigan ko, tanggap ako kahit naguti-guti ang mga damit ko. Pero ang mga taong nang mamalit sa akin, kahit na magsuot man ako ng gold na damit, mababa pa din ang tingin nila sa akin. Cyrus stopped to take a breath and then continued after a while, I think okay naman na ang mga damit ko. Ngayon, hindi ko kailangang magbago para sa approval ng iba. Well, what you said makes sense. Nakangiting sumang-ayon si Liam. What I'm trying to say is that he could have spent his money for more meaningful things even if it's not on his clothing, nang hihinayang pa din na sagot ni Ann. Alam ni Cyrus na kapakanan lang niya ang inisip ng dalaga kaya hindi na siya nagsalita pa. Tinignan niya ang oras gamit ang cellphone niya at saka mahinang sinabi, mauuna na ako ha. May gagawin pa kasi ako, Pagkatapos niya itong sabihin ay naglakad na siya papunta sa northeast gate ng school. Currently, nawalan na siya ng mood makipag-usap sa kanilang tatlo kasi puno na ang isipan niya sa pag-aalala kay Roxanne. As for buying new clothes, he thought of buying new set of wardrobes last time but decided against it. Okay pa naman ang suot niya ngayon, at least nakakatulong ang pananamit niya ngayon kumilala sa totoong ugali ng isang tao. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na si Cyrus sa patutungunan niya. Dito pinili ni Tom na makipagkita sa kanya kasi wala masyadong mga estudyante ang dumadaan dito. Tom's mind is very sharp. Matagal na niyang napansin na ayaw ni Cyrus ipaalam sa iba kung sino nga ba talaga siya. Nakita kaagad ni Cyrus ang Mercedes-Benz ni Tom. Kaya agad niyang binuksan ang pinto at sumakay sa kotse. Good morning, sir.
Magalang na bati ni Tom nang makaupo ng maayos si Cyrus. Anong balita sa pinaiimbestigahan ko sa'yo? Walang ekspresyon na tanong ni Cyrus. Sir, about doon po muna sa Prince Cabral ang pag-usapan natin. I think you know this person, sir. Habang nagsasalita, kinuha ni Tom ang isang papel at iniabot ito sa kanya. Kilala ko. Natigilan sandali si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Tom pagkatapos ay kinuha niya ang binibigay sa kanya na papel. Nang makita niya ang mga pictures mas lalo pa siyang natigilan. Pagkatapos ay napangisi na lang siya at mahinang sinabi kilala ko nga talaga siya. Kabanata 6 na po bakit wala dito ang hinahanap ko. Natatawa at napapailing na lang si Cyrus habang binabasa ang nakasulat sa papel na binigay sa kanya ni Tom. Iniisip niya na parang tadhana na ang naglalapit sa kanila ni Prince Cabral. Ang tao kasing iyon ay walang iba kundi si Johnny Cabral na nakaaway niya na dati. Pero okay lang iyon dahil isang salita lang ni Tom at hindi na niya gagambalain pa si Roxanne. Sir, gusto niyo po bang puntahan si Johnny? Ngayon mahinang tanong ni Tom. Hindi ko kailangang pag-aksayahan ng oras ang mga taong tulad niya. Ikaw na ang bahala sa kanya. Sabihin mo sa kanya na huwag nang guluhin pa ang live streamer na si Roxanne Cruz. Mahinahong sagot naman ni Cyrus. Okay po, mabilis na tumango si Tom. One more thing, huwag mong sabihin kung sino ako, naintindihan mo. Utos pa ni Cyrus pagkatapos niyang mag-isip. Don't worry, sir, gagawin ko po ng maayos ang inuutos niyo. Mabilis na sagot ng mob leader. Good. Cyrus nodded slightly and then continued, by the way. What about doon sa Joshua na pinapahanap ko? Agad na nag-react si Tom at mabilis na kinuha ang makapal na folder. Inabot niya ito kay Cyrus at saka nagpaliwanag, Sir, pagpasensyahan niyo na po napakaraming tao ang may pangalang Joshua sa lugar natin kaya nahirapan po akong mag-imbestiga. Pinanghinaan naman ng loob si Cyrus dahil sa sinabi ni Tom. Baka naman kapag nahanap niya na ang taong iyon, nakuha na ng Joshua ang iyon ang pakay niya kay Roxanne. And so what kapag nahanap niya na ito at ibinulgar ang totoo niyang pagkatao? The damage has already been done. However, based po doon sa impormasyong binigay niyo, I found more than 70 people matching the description. Tingnan niyo na lang po kung nandyan po ang pinapahanap niyo. Patuloy pa ni Tom nang makita niya ang naging reaksyon ng binata. Halos wala ring pinagkaiba yon, Napabuntong hininga na lang ang binata at pagkatapos ay sinimula na ang masusing paghahanap. Sa kabilang banda, pag-alis ni Cyrus ay nagsialisan na rin ang iba pang mga estudyante. Wala ring kwenta kung magtatagal pa. Sila doon kasi wala naman na ang bida ng pinapanood nila. Nang umalis na ang lahat, pinalibutan ni na Faye, Kai, Marco, Mark at iba pa si Diana. Bay, anong meron sa inyo ni Cyrus? Pinilit ka ba niya? May pang-blackmail ba siya sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Faye kasi hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang inasal ng kaibigan niya. Hindi niya ako tinakot or ano, may utang talaga ako sa kanya. Diana replied while lying down at her desk, her expression morose. May utang ka talaga sa kanya? Nalilito na tanong ni Faye. Nagtataka siya kung bakit nang utang si Diana kay Cyrus. Diana, bakit may utang ka sa kanya? Nakakunot-nuo na tanong ni Kai. Pwede bang huwag kang magmaang-maangan? Kai. Sa sandaling ito, si Jenny, na kanina patahimik, ay hindi na nakapagpigil kaya tumayo siya at sinigawan ang lalaki. What do you mean? May kinalaman ba ako kung bakit ginawa yon ni Diana? Nalilitong tanong ni Kai. Si Faye naman talaga ang nanakit kay Johnny, Nadamay lang kami. Nung pinuntahan mo kami, si Faye lang ang iniligtas mo. Hindi nyo man lang inisip kung ano ang mangyayari sa amin nung iwan nyo kami. Buti na nga lang at naalala ni Diana na kakapanalo lang ni Cyrus sa loto kaya as a last resort tinawagan namin siya. At nang utang ng pera para iligtas ang mga sarili namin. Yun ang nangyari, okay. Jenny shouted, her whole body shaking as she stared at him with watery eyes. Parang napahiya naman ang magnobyo dahil sa sinabi ni Jenny. Hindi nila magawang tingnan si Diana. Si Mark naman ang sunod na sumigaw, Diana, bakit hindi ako ang tinawagan mo? Meron ka bang 300,000 pesos? Diana replied with a sneer. Agad na natamimi si Mark. Kahit na maganda ang katayuan ng pamilya nila, malaking halaga pa rin iyon para kay Mark. It's impossible for him to take out so much money in such a short time. Wala nga ako ng ganon pero paanong si Cyrus meron? Kaya na lang ang naisagot ni Mark habang nakabusangot. Kakasabi ko nga lang diba? Nanalo nga siya sa loto. Nainas na sagot ni Jenny. Sa tingin mo ba kung nanalo talaga siya sa loto? Gagastusin niya lang yun ng ganon-ganon lang. Papayag siya na gamitin ang perang yun para ligtas kayo. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Faye ng may pang-uuyam. Dahil sa sinabi niya, napakunot-nuo ang mga tao sa paligid niya. Kilalang kilala ko ang ugali niya.
If he really did win, he won't be this generous. Pagpapatuloy ng dalaga, "Babe, what are you trying to say?" Tanong ni Kai pagkaraan ng ilang sandali. "Simple lang, hindi sa kanya ang perang yun," she said firmly. "What? Hindi sa kanya?" Mas lalo pang ang napakunot-noo ang mga kasama niya. "Bakit ba napaka-slow niyo? Naalala niyo ba yung balita noong mga nakaraang araw na may mga nanakawan na estudyante sa dorm nila? Maraming estudyante ang nawala ng pera. Nag-imbestiga ang mga pulis pero hindi nila nahanap ang nagnakaw." Dahan-dahan na sabi ni Faye. "You mean, si Cyrus ang magnanakaw?" Gulat na bulalas ni Diana. "Wala pa tayong ebidensya kung siya nga yun o hindi, but what I do know is that he's acting so weird lately. Ilang beses niya na tayong pinahiya." Sinabi niya pa nga na nagmakaawa si Diana na makipag-*X sa kanya. "Kapag hindi natin siya tinuruan ng leksyon, mas lalo pang lalaki ang ulo nun." Malamig na sabi ni Faye. Nagkatinginan ng iba at mukhang sumangayon sa ideya ng dalaga. "Pero paano natin gagawin yun?" tanong ni Mark. "If I remember it correctly, may pay class tayo sa susunod na araw, di ba?" Faye replied, her eyes narrowing in thought. "Oo, bakit?" Bahagyang tumango si Mark. "Gagawin natin ang plano sa oras na yon." At sinimulan na nga nila ang pagpaplano sa kung ano ang gagawin nila kay Cyrus. Ang tao naman na pinag-uusapan nila ay nakaupo pa rin sa kotse ni Tom at isa-isang ininspeksyon ang hawak na dokumento. Pero nang matapos niya nang basahin ang nilalaman ng dokumento, nagtaka ang binata dahil hindi niya nakita ang picture ng lalaking nakita niya kagabi. "Tom, sigurado ka bang kompleto tong impormasyon mo?" Ibinaba ni Cyrus ang hawak niyang papel at seryosong tinanong ang katabing lalaki. "Yes po, sinama ko na po dyan ang mga Joshua na nag-aaral po sa Laguna University kahit hindi po sila taga dito." Seryoso ding sagot ni Tom. "Kung ganun, bakit wala dito ang hinahanap ko?" Naguguluhan na tanong ng binata nang tingnan niya ulit ang dokumento.